the story of Jesus I heard and tell. They told about heaven and warned of hell. I listened from far rows down. I listened from far rows down. Yeah, I think sa panglimang view. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, amen. Praise the Lord. Well, I hope I could finish preaching my 8 o'clock sapagkat meron po tayong covenant signing and then the general practice din ng ating kantata. Okay, let's all stand up please. 1 Thessalonians chapter 3. 1 Thessalonians chapter 3. Isang verse lang po ang ating babasahin. And dito po natin kukuhanin ang ating mensahe ngayong gabi. Verse number 8, but the preaching will be revolving in the whole chapter. So bubuksan po ninyo yan dahil yan din natin titignan yung mga pointers ng verse number 8. Now, sabi ng Bible, verse number 8 ay nakalagay, for now believe if you stand fast in the Lord. Okay? Maiksing talata pero napakahalaga ang prinsipyo na kanyang inihahatag sa atin. It is a principle that every Christian should understand. Tayo po ay naligtas. Ito po na yung buhay natin. Sabi ni Apostle Paul, for now we live if you stand fast in the Lord. Okay, sabay-sabay po natin basahin. For now we live if you stand fast in the Lord. Halagang bagay. No? Nakalagay yan ay yung si Apostle Paul, from the point of view of Paul, sabi niya kami mabubuhay. For now we live. Kung, sabi niya, if you stand in the Lord. Sa makatuwid ay sinasabi ni Apostle Paul na nakasalalay ang kanilang buhay doon sa kanilang pagtayo sa Panginoon. If you stand in the Lord. At yan po ang prinsipyo na dapat na maintindihan ng bawat isa sa atin kung tayo ay maligtas. Ito yung ginawa ng gospel. Okay? For the gospel that we have received is indeed life, but our being saved or our being a Christian is actually the lifeblood also of others. Nabubuhay o nakaangkla ang ibang buhay sa ating buhay. Are you saved? Yes. Kapag ikaw ay ligtas, ay rest assured, mayroong buhay na nakakapit sa iyo. And if you do not stand the faith, sabi ni Apostle, then what will happen? Sabi ni Apostle Paul, for now we live. Ngayon tayo, kami nabubuhay, if you stand in the faith. Kaya kung babaliktarin mo yung katotohanan yan, if you do not stand in the faith, then I will die. Nakuha po natin. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin. And this is the reason why the church in Thessalonica was an example to those that are in Macedonia. If you go back to verse number 7, doon sa chapter number 1. Pinag-aaralan natin ang Thessalonica na church at gusto natin na ang simbahan natin ay maging kagaya ng Thessalonica. Bakit? Sa verse number 7, so that you were examples to all that believe in Macedonia and Achaia. Verse 8, for from you sounded out the word of the Lord
not only in Macedonia and Achaia, but also in every place, your faith to Godward is spread abroad, so that we did not speak anything. You see, ito yung katotohanan na nangyayari ngayon sa Thessalonica. They were example to those that believed. At yun po ang naisin ng bawat isa sa atin na maging ating simbahan ng Christian Bible Baptist Church dito sa Los Baños ay maging isang halimbawa, hindi lamang dito sa Los Baños, kundi maging sa mga karatig na mga bayan at maging mga probinsya. Even abroad, sabi ng salita ng Diyos. At dito, yung chapter 3 verse 8, yung lesson natin na ito would spell a great difference. No? Kung bakit sila ay naging example. Sapagkat, kita natin, although si Apostle Paul ang naging dahilan kung bakit sila ay naligtas, and yet si Apostle Paul ang sabi niya, now believe if you stand in the faith. Pero yung laki ng impluensya na nagagawa niya sa mga lingkod ng Diyos, sa mga ginagamit ng Panginoon, yung Thessalonica. Kaya gusto kong maunawa natin ang prinsipyong ito na napapaloob, lalo na kung ikaw ay saved at ikaw ay nabaptize at ikaw ay miyembro ng Christian Bible Baptist Church dito sa Los Baños. Okay? So muli tayong manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan, maunawa namin ng lubusan ang prinsipyong ito na siyang amin nga pong dapat na prinsipyo sa aming pong buhay magmula nung kami po ay inyong iniligtas at idinagdag sa simbahan dito po sa Los Baños. Help us realize this in our lives and appreciate this in our lives, and may we live according to what you have designed for each one of us in this church. Maraming salamat sa pagkakataon. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na madala ang mensahe ito na maunawa ng bawat isa sa amin, at kami po ay sama-sama na ipamuhay ang bagay na ito upang higit lalo ang inyong pong pangarap po para sa amin to become examples of those that believe ay maging ito nga po ma-realize sa amin pong kapanahonan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang isang dalangin. Amen. Okay, please take your seats. Ang ating pananampalataya ay dapat nating ilagay sa ating puso na ang malaki ang kaibahan sa dati nating mga pananampalataya. Okay? Yung dating pananampalataya ay na meron tayo noon ay ano lang yan, occasional. Yung pananampalataya natin, pang-okasyon lang. Yeah? Kaya nga, minsan tayo nagsisimba kapag birthday natin, okasyon. No? O kaya nakapunta lang sa simbahan kung siya ay ikakasal. O kaya makakapunta lang ng simbahan kung Pasko. O kaya Semana Santa. So, yun yung mga panahon. At kung hindi talaga siya nagsisimba sa mga panahon yun, makakasimba lang yun pag patay na. Di ba? Kasi kaya dadalhin sa simbahan. Wala na siyang magagawa, kaya makakapasok ka rin siya sa simbahan. Yun yung klase ng pananampalataya na meron tayo dati. No? Occasional. Pero ang dapat nating maunawaan na ang gospel na ating tinanggap ay siyang nagbago ng ating pong buhay. Nagbago ng ating buhay. Ang pananampalataya na ating tinanggap, kung ikaw ay ligtas ngayon, amen? Kung ikaw ay naligtas, are you saved? Kung ikaw ay naligtas, ang buhay na ito, yung pananampalataya na yan, ay malaking pagkakaiba sa dati, sapagkat ito ay hindi hiwalay sa buhay ng iba.
Kasi dati, sabi natin, ako'y walang pakialam sa buwasa sa kanila. Ganun ang buhay natin. Pero, nung ikaw ay maligtas, hindi po pwede ganun sapagkat yung gospel, okay, ayos na, PJ, nakaupo ka na diyan. Wala nang palakad-lakad ha. Asher lang palakad-lakad. Okay, kasi siya nagbabantay. Baka mawala yung kuryente. Hindi naman mawala yung daliri o ng kuryente. Okay, nasa tayo? Yung kaibahan. Ano ba yung kaibahan? Hindi dahil sa araw-araw yung ating pananampalataya, kundi makita natin yung buhay ngayon natin ay hindi maaaring ihiwalay sa iba. Naintindihan natin. Kaya kapag ikaw ay ligtas, hindi mo po pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa iba. Although somehow, nakakarinig tayo marahil mga preacher na wala akong pakialam sa kanila, basta ako'y ginagawa ko ang salita ng Diyos. Hindi ganung konteksto yung pakialam na yun, na ibig kong sabihin. No? Ang buhay kasi natin, tayo, ay yung klase ng pananampalataya ayon sa ating binasa. Tingnan niyo, ulitin natin. For now we live if you stand fast in the aliwanag, no? Na hindi yung buhay niya ay nakaangkla sa buhay ng mga taga-Thessalonica. So nabubuhay, sabi ni Apostle Paul, we live. Kaming mga manggagawa na naririto ngayon sa Athens. Kami na nakakaranas ng maraming mga pagsubok na naririto, nangangaral ng salita ng Diyos, we live, nabubuhay, if you stand in the Lord. So nakakala yan, kaya nga, if you do not stand in the Lord, iyon ay ikamamatay namin. Ikasisira ng aming buhay. Kaya nga, hindi siya po pwedeng ihiwalay yung gospel, no? Na ating tinanggap ay hindi po pwedeng ihiwalay sa buhay ng iba. Ilagay po natin yan. Kaya yung tao na katabi mo, yung tao na makakadaupang palad mo, yung mga magulang mo, yung mga kaklase mo, yung mga nakakausap mo, yung kapitbahay, yung katrabaho, ang lahat ng mga yan, hindi natin po pwedeng sabihin wala tayong pakialam sa kanila. Ang buhay nila ay nakaangkla din sa atin. Hello? Mukhang walang naniniwala. Kung naniniwala ka, kung kuha po ninyo yung prinsipyo, kasi I would like to talk about principle tonight. Okay? So, let's use our understanding. Kung naiintindihan nyo, say aloud, amen. Hindi nyo naiintindihan, talagang kumanyang ka, ha? Ganun lang, para ibig sabihin, ipapaliwanag ko ulit. Ngayon, kapag naiintindihan, kasi hindi sabihin na, praise the Lord, amen. Okay? Ganun lang naiintindihan. Kasi, napakahalaga yung bagay na ito, no? Na our faith is actually the lifeblood of others. Sabi na ating binasa, for now, believe if you stand fast in the Lord. Okay, basahin nga ulit natin yan. Ready? Go. For now, believe if you stand fast in the Lord. Now, hindi siya nakastate sa negative side sapagkat yung pananampalataya na ating tinanggap ay hindi ho pumapatay. Nagbibigay ng buhay. Amen? Hindi siya nakastate na if you do not, if we die, if you backslide, hindi sinabi ganun. Kasi nga, ang premise noon, yung tinatawag na assumption noon, yung gospel palagi nagbibigay ng buhay. Amen? And remember that anyone who is outside of the gospel is dead. Tama? Anong sabi na Ephesians chapter 2 verse number 1? Okay, Ephesians 2 verse number 1. Ephesians 2 verse number 1. Ang sabi niya ay,
And you have He quickened who were dead in trespasses and sins. Okay? So, ang lahat ng unsaved, ang lahat ng hindi pa nakakakilala kay Kristo, ang tawag ng Panginoon, patay. So, kapag ikaw ay naligtas, then you have been quickened. Kaya nga, ang tawag natin the quickening of the Spirit. We were quickened. We were made alive. Nabuhay. Na ito ay inihalin tulad din doon sa Ezekiel chapter 37. Paano nabuhay? Paano tayo nabuhay? Sa Ezekiel chapter 37, ay makikita natin yung vision ni Ezekiel, pinakita sa kanya ng Panginoon. Pwede hindi nyo nabuksan, pero ilagay nyo yan and you can read that at home. Yung Ezekiel chapter 37, sabi ng Panginoon, pinapunta siya doon sa Valley of Hinnom. At ang sabi niyan, nakita niya doon yung mga kalansay, okay? Mga bungo na nagkalat, napakarami. At ang tanong sa kanya ng Diyos, Son of man, can these bones live? Mabubuhay ba ang mga bungo na ito at mga kalansay na ito? Ang sabi ni Ezekiel, Thou knowest, Lord. Kasi, kung siyang gawin mo, sabi niya, you prophesy. Mangusap ka sa kanila, ang aking salita sabihin mo sa kanila. And so what I say, tell it to them. At yun ang ginawa niya. At nung nagsalita na si Ezekiel, ay magkaroon na ng buhay mga yun. Yung bone of bones, yung mga nagkahiwalay na mga kalansay ay utay-utay na nagpuntahan doon sa kanyang sarili, mga buto. So nagkaroon na ng buhay yung buto. The first Halloween night. Pero sabi niya, the Son of Man, can these bones live? Sabi niya, Thou knowest. And so sabi naman ulit ng Panginoon, you prophesy. And so he started preaching the Word of God. And he preached the Word of God. Pagkatapos nagkaroon na ng flesh, yung mga buto, mga kalansay. And then sabi niya, mabubuhay ba ang mga ito? And then he preached again the Word. And then it was made like a great host of army. Nabuhay na siya, nagkaroon na buhay, nagkaroon na sila ng hininga. At ano yung nagbumuhay sa kanila? But the Word of God. The preaching of the Word of God. Yun yung bumuhay sa kanila. Yun din ang bumuhay kay Adan doon sa Genesis. Noong napormahan siya, napormahan siya gawa sa putik, ang sabi ng Panginoon, kailangan he has to breathe into his nostril. It's the breath of life. And so, huminga ang Diyos. Ang Diyos sa kanyang salita, huminga siya. At naroon ngayon, at nagkaroon ng buhay ang tao. And man became a living soul. Such that, mga kapatid, ang lahat ng mga nangamatay ay mabubuhay lamang kapag magsasalita ang Diyos. Kaya nung sinabi niya, you were dead in trespasses and sins. Ay patay sa inyong mga kasalanan, sabi ng Panginoon. Nabuhay lang tayo noong iwika ang salita ng Diyos. Nung binuksan sa atin ang Roman road, nung binuksan sa atin ang salita ng Diyos, ipinangaral, tayo'y nakaninig at nabuhay. At ngayon sabi na, you were wicked who were dead in trespasses and sins. Kaya yung sinasabi natin, gospel is not just a theoretical and a non-living word. Parang sulat lang na nakalagay yan. It is not. It gives life. Nagbibigay ito ng buhay. Kaya na ang taong nakakarinig ng gospel, nabubuhay. Ang nakakarinig ng salita ng Diyos, nabubuhay. Kaya nagkakaroon siya ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. At nagkakaroon siya ng consciousness na siya ngayon na binuhay dahil sa salita ng Diyos. Yung iba naman ay aangla sa kanya at kung mawawala ka sa salita ng Diyos, tihado. Mabubuhay ba yung nakaangla sa iyo? Of course not. Pero positive ang pagkalagay ni Apostle Paul sapagkat the gospel that we have received must give life. Amen? Okay, sabi ni Apostle Paul, bilang natin dito ulit. Ano sabi niya? For now, we live if ye stand fast in the Lord. You see?
Hindi pumapatay ang ating pananampalataya, bumubuhay. Kaya nga rest assured kung ikaw ay saved, mayroong buhay, meron kang buhay, at mayroon ka din naman mai-influensyahan pang buhay. Amen? Okay, nakukuha niyo ba? Okay, sige. So John chapter 10 verse 10, anong sabi ng Panginoon? I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Pero yung thief, sabi niya, he comes to destroy. But I am come to give life. Naunawa natin, kaya nga yung tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Therefore, tayo ay may buhay. Kaya nga, si Apostle Paul, naunawaan niya yung ganong kahalaga na katotohanan na ang buhay niya bilang mangangaral ng Diyos ay nakaangkla ngayon sa Thessalonica. Sabi niya, nung makita niya na marahil sila'y maapektuhan sa nakikita nilang buhay niya ngayon. Sabi niya sa verse number 1, tingnan niyo sa 1 Thessalonians. Balikan natin, 1 Thessalonians chapter 3. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Sabi niya, maiwan na lang kami dito. At paano saan? Kasi hindi sila makalis, pero iwanan nila. May nagbabantay sa kanila. May mga kasama siya nagpapalakas. Pero makikita niya na marahil maapektuhan na yung buhay ng mga taga-Thessalonica. With the afflictions that he is receiving, sabi niya, hayaan nila kami dito. We left alone in Athens. Verse number 2, sabi niya, and sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Sabi niya, kasi dito kami nabubuhay kami sa inyo, kaya na ayaw namin ngayon na yung buhay namin ay manghina sa panghihina ninyo. Kaya sabi niya, habang ako'y nasasaktan dito, we just be left alone in Athens. Sige, Timotheus, pupunta ka doon. Establish their faith. Napabuti na. Alam niya, Apostle Paul, yung kanyang ginagawa. Because he said, in fact, hindi ba sa chapter number 2, sabi niya doon sa verse number 19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are ye not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming? Kaya gano'n na lang niya nakita na value yung kanilang relasyon sapagkat yung sinasabi niya ng gospel na kanyang tinanggap ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa iba. At yung kanyang buhay na nakaangkla din sa iba, kinakailangan palakasin niya kasi nga maapektuhan din siya. Hello? Kaya kung ikaw pasaway, dapat hindi ka na pasaway. Alam mo, huwag nagiging pasaway. Tingnan ninyo na, practically speaking, punta tayo sa tahanan. Bakit nahahaydan ang magulang? Hindi ba yung buhay ng mga magulang ay kadugtong sa anak? Kung nahahaydan ang magulang, bakit nahahaydan? Dahil sa pasaway. Tama? Na anak. Pero kung mabuting anak, mahahaydan ba yun? Kasi nga nakaangkla na yung buhay. Kaya kapag ikaw gusto mong patayin magulang mo, bigyan mo talaga siya ng sama ng loob. Ganun lang naman talaga yun eh. Kaya bilang mga anak ng Diyos, nagpakita din natin ganun din bilang mga Kristiyano, yung gospel kasi na tinanggap natin mga kapatid, ay hindi tayo inalienate sa iba. Naintindihan natin? Hindi tayo, yung gospel was not meant to alienate us from the world. In fact, the gospel was given and we have received so we can use this gospel to make people alive. Amen. Amen? Kaya ganun yung prinsipyo na dapat nating tandaan. Tayo ngayon ay hindi nabubuhay para sa ating sarili. Inulit niya yan sa Romans 14, verse number 7. Yan, Romans.
Romans 14, verse number 7. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Ang liwanag kan. O, basahin natin lahat. Okay, ready? Go. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Kaya, pag ikaw ay miyembro ng simbahan, kung ano man yung mangyari sa iyo, eh, naapektuhan ang buong simbahan. Yan ang sinasabi. Hello? Kaya kung pasaway ka, hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, alam mo yung nangyayari na? Di ba? Pakilala niyo si Achan. Ay, hindi nakakakilala kay Achan ay nasa Joshua chapter 7. Okay, sa mga hindi nakakakilala kay Achan, balikan natin yan. Joshua chapter 7. Sino si Achan? Siya ay Hudyo, kasama na naglakbay, ipinanganak sa wilderness. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya kung paano ang kanyang mga magulang ay nasira dahil sa katampalasanan ng kanilang ulo. Nakita niya yung greatness ng Diyos. Nakita niya ang mga milagro ng Diyos doon sa wilderness. Ngayon ay nakasama siya papasok sa Promised Land. Those that did not believe the Lord and Moses, lahat ng mga yan nangamatay, maliban kay Joshua at saka kay Caleb. Ngayon, papunta na sila sa Promised Land at nandyan na sila sa chapter 7, nariyan ang kasalanan ni Achan. No, sabi niya, verse number 1, But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. You see, the children of Israel, kasama sa milyon yun na katao, tinataya na 2 to 3 million na mga katao. At yung angkan ni Achan ay malaki, marami din siyang mga nasasakupan. Pagkatapos, siya lang ang nagkasala sa Diyos. Ang sabi niya, inilagay na ito sa kasalanan ng Israel. Tingnan nyo, look at the word of the Lord. But the children of Israel committed a trespass. Samantalang si Achan lang ang gumawa nun. No? Makinig kayo maigi sa akin. Ganito ka-importante ang mga miyembro ng simbahan. Pero isang gumawa, pero inilagay na ng Panginoon sa Israel. Bakit? Kasi nga, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. We compose a greater life, and that is the church life. Kaya, sa 1 Corinthians chapter 12, remember that the Apostle Paul describes the church as the body. Tama? Okay, balikan, punta natin. 1 Corinthians chapter 12. Verse number 14, sabi niya, For the body is not one member but many. So, hindi lang isang membro but many. Marami yan. If the foot shall say, because I am not the head, I am not of the body, is it therefore not of the body? Hindi. Kung sasabihin ng isa na, ayoko sa iyo, hindi tayo magka-level. Ibig bang sabihin ay yung isa lang, yung mataas na level lang ang kasama at hindi na yun? Hindi. Sabi ni Apostle Paul, if the whole body were an eye, or were the hearing? O lahat tayo mapuputi lang. Ay paano naman yung mga itim? Kung again, sabi ni Apostle Paul, if the body, verse number 16, and if the ear shall say, because I am not of the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Hindi kayo magkapareho o magkalibel, ay hindi na nga kayo kaparte ng katawan. Yan ang sinasabi ng Panginoon.
Remember that we became part of the body upon baptism. At nung ikaw ay nagsikap o nagsabi na ikay maging kabilang sa katawan, dahil nag-transfer ng membership, gano'n yun. Ano? Ikaw ay naging member through baptism. Ikay naligtas, pagkatapos nagpabaptize ka, then you become a member of the church. And then by your continued appearance in the church, confirms your membership. Kaya lang pagkatagal-tagal mo na hindi nakikipag-communicate, maybe 6 months, nagiging inactive. Yan ang constitution of the body. So, inactive member. So, kaya nga kapag ikaw ay pupunta, wala kang membership. So, what you do is you affiliate with the church. Ganun ang nangyayari. No? So, ito yung ngayon, ikaw ay member of the body. So, hindi tayo magkapareho. Di ba? Magkapareho ang estado ng buhay, ay hindi ibig sabihin, hindi na mahalaga. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. Okay, ito po napagandang katotohanan. Na ang Diyos siyang naglagay ng mga tao doon sa bahay, o doon sa simbahan. Siya naglagay sa bawat isa sa atin. Na-constitute ang body. Pagkatapos inilalagay tayo at ang Diyos ang naglalagay yan. So, isa design ng Panginoon, kaya nga napakahalaga. Kaya huwag nating sasabihin na wala akong pakialam basta ako ay nabubuhay sa aking sarili. No, don't say that. May apektado sa buhay mo. Amen? Apektado sa buhay mo. Kaya, dapat natin maunawaan yung bagay na yan. The faith that we have is always, it's the lifeblood of other people. Okay? Tingnan niyo sa verse number 7. Punta na natin. Ano? The first thing that we should understand, bakit sinasabi natin na ang buhay nila nakaangkla sa atin? Verse 7, sabi niya, remember that a person, when he is attacked with afflictions and distresses, maaaring siya ay ito ang maging mitya ng kanyang buhay. O ito yung maging mag-serve na kanyang kamatayan. No? May mga namamatay sa sobrang stress. Ano nangyayari sa sobrang stress? Inaatake, tama? Tumataas ang alta presyon. Di ba? Pag na-stress tayo, sino dito ang stress? Malapit-lapit. Ilan lang ang stress? Sino dito ang... Walang ka-stress sa buhay. Praise the Lord! Pero may stress. Sabi ni Brother Chess, para makita mo kung stress ka, tingnan mo itong balita. Kapag matigas daw yan, stress yan. Kaya kailangan ay papisil mo yun. Kaya sa mga anak niyo, pwedeng ipapisil yan. Yung dito, para mabasag yan. Pag yan ay matigas, stress yan. Pwede sa misis, ang kaya yan. Pwedeng palo-palo gamitin eh. Okay. Yan. Sabi ni Apostle Paul, verse number 7, therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your... Asan natin? Ready, go. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. By your faith, sabi niya, naku-comfort kami. Ano yun ang maganda simbahan? Ang mga Kristiyano sa ibang lugar, makikita lang yung ating pananampalataya, natatanggal yung stress. Pag siguro si Brother Ramiel Delfin, pag nauwi, pag nakita niya yung kanyang bagong baby girl, at hindi nakakawala ng stress. Huwag nang tumingin sa iba, sa baby na lang.
Pag tumingin ka kaya sa iba, baka may stress. Hindi nga nakakawala ng stress. Hindi ba, Brad? Basta may bayo, nakakawala yan ng stress. Pero kapag pasaway, ano mangyayari? Nakaka-stress. Pag ang mga tao, mga members natin, o kaya mga Kristiyano sa ibang mga bansa o sa ibang mga lugar, nalaman yung ating ginagawa, nakikita yung ating pananampalataya sa Panginoon, that we stand fast, it becomes what? A pain reliever to them. At mas masayang mabuhay. Hindi nakakabagot at hindi nakakabigat. Yun yung pananampalataya na dapat natin tandaan. At yun yung katotohanan ng pananampalataya na ating tinanggap. Hindi ho nagbibigay ng stress yung gospel na ating tinanggap. Hindi ho nagbibigay ng stress ng affliction ng mga bagay na yun. In fact, those things that we have received in our Christian faith comforts other people. At yun sa Romans chapter 14. Romans chapter 14. 15 rather. Verse number 4, anong sabi? For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and what? Comfort of the Scriptures. Wow. So merong kaaliwan saan sa salita ng Diyos. Kasi yun naman yung pananampalataya natin eh. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan sa atin. At remember that we are an open and living Bible, seen and read by all men. Ang sabi ni Apostle, kung kayo ay mga epistola, living epistles, the church, each one of us, is a living epistle na pag nakita tayo ng mga taong matutuwa sila, they are comforted. Yun ang simbahan dapat na naririto sa nature's bill. Amen? Hello? Amen? Hindi yung makita ka, may stress sila. Saan kami yan? Ay, doon ba nakaka-stress naman? Pero makikita, mako-comfort sila. Buti na lang doon ka. Paano natin ma-attain yan? Well, it is attainable because we have the Word of God. Amen? Kung ang bawat buhay lang natin ay angkla sa salita ng Diyos, rest assured, people will be comforted because they get comfort from the Scriptures. They may not read this, but they can read our lives. Hello? Mic test. Ang buhay, marami sa kanila. Kanina nga, bumaba ako, vulcanize ko yung isang gulong ni Almazor kasi yung nag-Bible study kami na flat. First time may ano pala yun yung sa motor, yung natanggal yata, yun yung pumasok doon. Tapos baba ako diyan para ipag-vulcanize. Agad-tapos ay yung volcanologist ba tawag mo? Yung nag-vulcanize. Ano tawag mo? Kasi vulcanizing, hindi nag-vulcanize. Vulcanizer. Ano tawag sa kanila? Pasak butas. Mangtapal. Ha? Mangtapal. Aling tapal? Yung nag-vulcanizer eh. Natapos na yung kanyang ginagawa, yan naman nagpapasukli na para yan. Sabi ko, ang kanilang buhay yung kinausap ko tungkol sa salita ng Panginoon. Pagkatapos ay masyaran ko, tuwan-tuwa naman siya. Kasi galing daw siya sa Bicol at mahirap yung buhay, yung iniwan yung mag-ina niya. Pagkatapos ay, kaya di Bible ka ba? Hindi mo, pero naniniwala ako. Nakapagbasa, hindi rin po. Pero mo naniniwala sa Bible, pero hindi nakapagbasa. Pero kung bawat isa sa atin, makita nila yung buhay natin, then we are being read by them. Amen? Yun ang dapat. Sabi ko, kawawa naman. Sabi ko sa'yo, sige, ganito yun.
Then I share the Word of God. At makikita, kailangan tapusin ko na to. Yan. Ang tao sa ating panahon ay napipigati. Bawat isa sa kanila. Although may trabaho, mayaman, marami silang mga kasayahan. Kahit ngayong Pasko, marami silang kasayahan. Pero kita mo sa kanila stress. Alam mo, pero kapag sila nababahagi na ng salita ng Diyos, if they have the Word of God, sabi nga nila, o kumusta pakiramdam? Tinatanong ko palagi, kumusta pakiramdam mo? Magaan mo. Magaan. Masarap ang pakiramdam. Bakit? Maginhawa ang pakiramdam. Kasi nga, ang tao, kailangan talaga nila ng buhay na nasalita ng Panginoon. Sa lahat ng mga ibinibigay ng sanlibutan, lahat sila, they are always in a rat race. Kayod ng kayod, pero walang kagalakan. Kaya kung ikaw ay nasa simbahan at meron kang panahon sa salita ng Diyos, dapat kang magalak. Kasi may panahon ka nakakarinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, at nakikita mo ang mga kapatiran na ang mga yan ay binibigyan ng biyaya ng Diyos para makapamuhay. And that makes us a stress-free individuals. Dapat pag nasa simbahan ka, kaya nga bawal talaga nakasimahod sa simbahan. Tawa na, tawa. Kasi ito yung buhay siya. Kaya ang tao nabubuhay sa atin at yung kanilang kabigatan nawawala kung tayo ay nababasa nila, nakikita nila because we have the Word of God. Amen? We ought to be a comfort to others. Kaya na bilang mga anak ng Diyos, ay dapat talaga maging encouragement tayo sa iba. Amen? Tayo maging kagaya ni Barnabas na ma-encourage man natin sila sa dami ng kanilang mga problema. Eh mga bata, pagdating ng inyong mga magulang sa bahay, bigyan naman kahit ng tsinelas ng tatay nyo o kaya nanay nyo. Amen? Bihira. Walang mga bata. O kaya, ano man lang yung likod, yung masahihin ng konti. Bakit sa mga kaibigan nyo, minamasahin nyo sila? Yung mga magulang nyo, ayaw nyo. Samantalang yung mga magulang, sila pa nagbibigay ng baon. Eh, Brad, namasahin mo na nanay mo? Dito. Ayaw magpamasahe. Ayaw kasi lalo ma-stress nanay mo. And dapat yan, kaya yung buhay natin, kapatid, seriously speaking, people get their life from us. They should be comforted through us. Let us be encourager. Amen? Encouragement tayo sa iba. Kaya ang mga salita natin, dapat talaga siguro matuto tayo. Huwag lang sa Pasko matutong magbigayan. At saka huwag lang sa Pasko matutong maging be kind to one and all. Kundi dapat ay araw-araw ay Pasko lagi. Araw-araw yung pagkikipag-usap ay huwag nakakamatay, huwag nakaka-stress. Amen? Let us encourage one another. People are having a hard time these days. They have. Pero marinig man lang sa atin yung encouraging words. Napakalaking bagay na yun. Amen? Kaya nakakalungkot yung punta sa simbahan. Parang wala. Pupunta ka sa sementeryo, punta ka sa lamay. Kaya pagpunta ka dito, pagbigay ka man lang ng encouragement sa iba. Amen? Maraming may problema. Sino dito walang problema? Pakita sa kamay. Pakidala na lang po sila sa mental kasi wala silang problema.
Pero lahat may problema. Pero we ought to give encouragement to others. Amen? And then sa verse number 9, the second thing, not only that, yung faith natin ay nagbibigay ng comfort, ito rin ay nagpapalawig ng pasasalamat. Tingnan nyo sa verse number 9. Yung pananampalataya na yan, na ating tinanggap. 1 Thessalonians chapter 3 verse 9, ano sabi? For what thanks can we render to God again for you? Ano na naman? Sabi na, for what thanks can we render to God again for you? For all the joy wherewith we joy for your sakes before our God. Napupuno ng pasasalamat yung pananampalataya meron ng mga taga-Thessalonica is the sources of the Apostle Paul's thanksgiving. And they will always give thanks to God because of their faith. Yun po ang pananampalataya. Dapat na meron ang Christian Bible Baptist Church sa Los Baños. Na ang mga tao makakadaupang palad natin ay magpapasalamat na nakakilala sila at nakilala tayo. Hindi yung isinusumpa ko kung bakit pa kita nakilala. Pero maganda yung makikita mo, buti na lang nagkakita tayo at nagkakilala. Wow! Paano na lang kung hindi kita nakilala? Ano na mangyayari sa buhay ko? Yun naman talaga dapat ang kasi yun yung pananampalataya na, mga kapatid, we are the light of this world. Amen? We are the salt of this world. Hindi pa ba enough yung mga verses na yan to tell us na dapat ang buhay natin ay susi ng pasasalamat ng iba. Na nakilala tayo, hindi yung isinumpa nila yung araw na tayo ay magkita. Kundi ipinagpapasalamat nila ng malaki sa Diyos. Buti na lang. We met somewhere and then we are saved. Amen? So, ang tao ba makakapagpasalamat na nakilala ko? Hello? Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos ito kasi yung difference ng pananampalataya na meron tayo. The faith that we have received is a faith that makes people alive and that people would give thanks because of our life. Kaya tingnan sabi ni Apostle Paul, for now we live. In other words, for now we give thanks if you stand fast in the faith. Dahil as you stand fast in the faith, dumadami ang pasasalamat namin. At yun ang buhay na dapat ay napapabuhay ng bawat isa sa atin. Diba? Every time we win souls, dati-dati ayaw magpapasok ng bahay, nakasarado. Pagkatapos ay ayaw pa lumabas, pero kinausap mo siya hanggang sa siya ay tumanggap sa Panginoon. Pagkatapos binuksan na yun, ay hindi kayo. Pagkatapos nung pauwi na, ay hindi ho, may kakausapin pa ho. Ay, yun ba? Salamat ho sa inyo. Amen? Nagpasalamat at noong imbitahin mo sa simbahan, lalong nagpasalamat. Wow! Kaya nga, this is a life, hindi ho lugi ang ating pananampalataya. As I keep on inviting people because our life brings thanksgiving to the life of others. Kailangan talagang tapusin na. Okay, number 3 is verse number 5. For this cause, I could no longer forbear. I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you and our labor be in vain. Ano yung ating buhay? Yung pananampalataya na meron natin ay tinatitingkan nito yung tagumpay ng iba. Pero kapag nasira ang buhay ng mga Thessalonica, yung domino effect, yung pakiramdam ni Apostle Paul, natalo siya. Hello? Natalo siya ng tempter. Because he is a soldier of Christ. Amen?
Hello? Amen. Amen. Soldier siya. So kung soldier yan, may kaaway. Wala na soldier, ang gagawin na soldier. May sundalo dyan, ang ginagawa. Ewan ko, nakatunga nga. Nagbabantay. Amen? Ayun yung soldier. Bakit may kaaway? At kung yung binabantayan niya, at kung yung binabantayan niya ay malansik na kaaway, siya na rin yung, o masira na kaaway, siya na rin yung talo, ang sundalo. Pero mo nagbantay ka, pagkatapos ay yung binantayan mo ay nabaril. Di ba? Kaninong kasalanan yun? O, dun sa sundalo. Kaya tingnan yung nangyari dito sa, saan ba yan yung nakatakas? Nakatakas na mga Chinese. 3 Chinese na naakusahan ng drug trafficking, pagkatapos ay nakatakas siya. Eh yung mga bantay, yun ang kasama doon. Ganun din yung tinuturing ni Apostle Paul, yung pananampalataya natin is a real fight against the devil. Makinig ka ba kayo sa akin, kapatid? Alam mo bakit ikaw nadi-discourage? Alam mo bakit ikaw ay nasisira? It's because of the tempter. Yan ang kanyang pangalan, the tempter. Anong gawain ng tempter? Siyempre mag-tempt. Kung ang vulcanize, yung ay volcanologist, yung tempter, talagang i-tempt ka yan, sirain yung buhay mo. Yun lang yung kanyang gagawin. Wala siyang gagawin kundi titiyakin niya na masisira buhay mo. Kapag ikaw tumanggap kay Kristo, yan, titiyakin ng Diablo. Kaya gagawa ka, lalo na pag ginagamit ka na ng Panginoon, yan ang titiyakin niya. Ay, hahanap at hahanap siya ng iyong weakness. At doon sa iyong weakness, doon ka pupuntiryahin para sabihin niya, hindi ka na makakabangon ba? Yan ang gagawin ng Diablo. Kaya nga, magiging ano yan eh. Kapag ikaw ay nadaba, tayo tayo. The tempter, yun ang kanyang ginawa sa ating Panginoong Kristo at hindi ang gagawin sa atin. Kaya, makikinig sa atin. Alam niyo sa ikababagsak mo, mas marami ang naapektuhan sa pagbagsak mo. Yun ang dapat natin ilagay sa ating puso at isipan. Hindi lang pastor, hindi lang Sunday school teacher, kahit ordinary member. Kahit ordinary member. Sa pagbagsak mo, tinitiyak ng Diablo na hindi lang ikaw ang apektado. Kaya sabi ni Apostle Paul, ito dapat natin tandaan, kaya sabi niya, pinangalagahan niya yung buhay, di ba? So ano yung moral ng storya natin ngayong gabi? Ang moral niyan, tiyakin mo na yung kapatid mo ay lumalago sa Panginoon. Hello? Kung nakikita mo na siya ay tumataliwas sa buhay ng isang Kristiyano, dapat naroon ka para tulungan siya na maangklang madala ulit sa tamang daan. Matuwid, tamang daan, matuwid na daan. In the way that the Lord wants us. Huwag yung hindi, wala kang pakialam. Amen? Kasi yung buhay mo nakaangkla sa Kanya. The life that you are going to live is dependent upon that person in your locality. Yang inyong sasimbahan. Yang nakikita mo. Yang katabi mo. Huwag mong iisipin na hindi ka apektado sa kanyang buhay. The faith that we have ay ito yung kanyang ginawa sa atin. Ito yung disenyo. Kaya nga, bawat isa sa atin, matutunan din natin to stand fast in the faith. Amen? So, 2 things. First, tiyakin mo na yung kapatid mo ay nasa tamang landas.
Tiyakin mo na yung kapatid mo, ma-encourage mo siyang manatili sa Panginoon, to stand fast in the faith. And second, panatilihin mo to stand in the faith because some others' lives are knit with yours. Yan, basahin natin ulit. 1 Thessalonians 3 verse 8. For now we live if you stand fast in the Lord. Ito salita ng Diyos, hindi ko salita. Ito ideya ng Panginoon, not mine. That our lives are knitted with others. Yung buhay mo nakaangkla sa iba, sa kapatid mo. Kaya nga, gawin mo, palakasin mo siya. Ang kahinaan niya, kahinaan mo. Kaya huwag mo siyang pupulaan. Parang mag-asawa din di ba? Ang mag-asawa, hindi nagpupulaan. Yung asawa mo, pupulaan mo sa iba. Kunyari, yung asawa ko, mayroon siyang mayroon siyang masamang ugali. Ikukwento ko doon sa mga kasamahan ko, yung ugali niyang masama. Pwede ba yun? Hindi pwede. Amen? Bakit? Kasi nga yung kapulaan at kasiraan ng misis ko, kasiraan ko. Kaya kapag may asawa ka, huwag mong gagawin yun. Okay, kaya kung hindi mag-aasawa, kaya kung mag-aasawa ka rin lang, ay tiyakin mo talagang wala kang maipupula sa kanya. Ngayon, tinitiyak ko naman sa iyo, hindi yan perfecto. Mayroong kapangitan yan. Ngayon, dapat maging handa ka na tanggapin yung kapangitan niya at gawin mong napakaganda kahit ang paghihilig na yan. Hindi nang pupulaan sa iba. Ganon din sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, kapag pinulaan mo ang iyong kapatid, pinulaan mo na sarili mo. Hello? Kaya kapag may problema ka sa kapatid mo, di dapat sabihin mo sa kanya, nabutos ng Panginoon sa atin, tama? Ang utos ng Panginoon, pag may masama na kita sa sabihin mo, go to your brother and talk with him. With him, yun pag-usapan ninyo, ayusin ninyo. Yan sabi ng Panginoon. Kasi nakaangkla yung buhay mo sa kanila. And then, pangalawa, ikaw naman, dahil mayroong mga nakaangkla na buhay sa iyo, sabi ni Apostle Paul, stand fast in the Lord. Amen? Para naman yung mga nanghihina na mga kapatid ay mabigyan mo ng lakas. Para yung nai-stress ay mawawala ang stress. Amen? Kung ganun yung simbahan natin, I believe with all my heart, it will be a great, great church. Wow. Paano mangyayari yun? Well, maaari mangyayari because you are saved. Meron tayong banal na spirito. May salita ng Diyos. Wow. May altar na naririto para every time ay may magagamit tayo, may mapupuntahan tayo na nakatotohanan. And that we can commit again ourselves. Our lives, our faith is the lifeblood of other people. Yan yung sinasabi natin. Okay, let's read again 1 Thessalonians 3:8. Ano sabi? For now, we live if ye stand fast in the Lord. Kaya natin lang si tayo. Nagilang Diyos, maraming salamat sa tayo na nagkalapang po sa amin. Nigiling ko po, Panginoon, na mabago ang tunay namin po mga kaisipan sa katotohanan na nung kami po ay maligtas, ay aming buhay ay nakakabit po, Panginoong Diyos, sa mga taong mga naunang naligtas sa amin. Kaya hinihiling ko na kami ay maging kalakasan po nila. Ang pananampalataya na ipinagkaloob po sa amin ay lalong lumakas ang bawat isa upang yun pong mga nauna, mga ginamit mo ay lalong makalakas. Nalalaman din po namin, Panginoong Diyos, na ang aming buhay, ng aming pananampalataya, ay kinukuhanan din ng lakas ng ibang mga tao.
Kaya nga po tulungan ninyo na kami po ay maging malakas sa inyo upang ang kanilang buhay ay hindi rin nga po masira. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami maging selfish, kundi sa lahat, maunawa namin that our lives influence other people's lives. At bilang mga anak ninyo, ngayong gabi, tulungan niyo po kami na ito ang maging hamon sa atin as we go to as the New Year is fast approaching. Maraming salamat sa panahon na ito sa pangalan ni Jesus. Habang tinutugtog ang awit, panyayabang, di tayo lumakot sa Panginoon. Amen. Are you blessed by the message? Amen. So tayo po ay hindi nabubuhay para lamang sa ating sarili. Tayo po ay lumalakad na may mga nakatingin sa atin at may pananagutan tayo sa bawat isa bilang mga. At isa rin sa ating pananagutan ay ang magbigay po ng ating palagian ng tithes and offering. Tawagin po natin ating mga ushers for our tithes and offering. Pero maraming salamat muli sa mensahe na minapakinggan kayo nito sa aming passion na ginamit na sa likod ng putikong ito upang iaya at ipaalala ko. Bigyan kami ng instruction kung paano bawat sa amin ay dapat lumakad at magkaroon ng pagkikialam Panginoon sa buhay ng aming mga kapatiran. Kami nga po ay magkaroon ng tamang kaisipan that we always check our brethren that they are working on the right path. At ganyan po sa gabi ito, tulungan niyo mga din sa amin sa aming bibigay. Ito nga po ay gawin namin na may kagalakan ng puso. At ang perang malilikom ay patuloy maging kagamit-gamit sa inyong gawain. At sa kaya ayaw ng inyong salita sa bayan ng Dasbayan sa karating lugar. Pagpalayan ng bawat isa na may kabahagi. Balik nyo nga po sa bawat isa ang kanilang ibinigay na paalay. At hindi po sa bawat isa na nag-nais, ngunit mayroong kakulangan. Kayo nga po ang tumugon at sila nga po ay maging channel of blessing. At hindi patawad sa iyong pagkukulang pagkakasala pagkatanda ng ito ay ang isang dalangin sa matalis sa pangalan ni Jesus. Amen.
so let's witness the BYSC covenant signing. I believe this is the 19th covenant signing. Tawagin po natin ang ating President, Mark Alvarez. Good morning. Magandang gabi po sa atin lahat. Ngayon nga po ay ginaganap po ang 19th anniversary po ng BYSC at part po ng celebration po ng BYSC ay yung covenant signing na gaganapin po sa gabi nito. Yan, bago po natin ma-witness ang magaganap po covenant signing sa gabi nito, naganap din po yung last evangelistic meeting last Tuesday at naging matagumpay po yung ginanap po namin evangelistic meeting. Maraming salamat po sa mga nanalangin, mga nag-pray para po sa evangelistic meeting po namin na ginanap po sa Matt Building Lecture Hall sa University. Yan, at marami pong mga umattend. Ang goals na sinet po namin ay na-attain po namin at nagpapasalamat po kami sa Panginoon. By His grace ay nadala po namin yung more than 100 na mga estudyante sa upang makakinigan po sila ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yan, ang naging speaker po namin ay si Sir Dylan Bazar na alumni po ng BYSC. Naging matagumpay nga po yung ginawa po namin sa evangelistic meeting. Yan, at hinihingi rin po namin ang yung panalangin ng bawat isa para na hindi lang po dito matapos yung buhay ng mga umattend po sa evangelistic meeting po namin. Na sila rin po ay madali rin po namin sila sa Bible study, na sila rin po ay maka-attend ng activity po ng BY every Tuesday, Bible study sa likod ng main light for 5:30 p.m. May channel din po namin sila dito sa simbahan ng Panginoon. Yan, at yung po yung pinaka-main goal kung bakit meron pong ministry ang church na BYSC or Baptist Youth Source for Christ na campus ministry upang ang mga estudyante ay mga constituent ng university ay makakinig po ng Ebanghelyo at may channel din po sila sa simbahan ng Panginoon. I-pray niyo po this sa next year na magawa po namin yung follow-up. Ang bawat mga members po at yung magiging members po ng BYSC ay mag-participate po sa gawain po ng Panginoon. Ngayon nga po ay gaganapin po natin ang covenant signing ng BYSC. Para po sa simula, recognize po muna natin yung mga naging alumni po ng BY. Yan, maaari po bang tumayo yung mga naging alumni po ng BY, naging dating member po. Alumni, hindi naging patay na yun. Happy Grace. Maraming salamat po. Para po sa current officer po ng BY sa taong ito, nandiyan po si current Vice President po si Vico Canaya. Current Treasurer po ng BY, si Renz Luco. Secretary Marta Luis Balio. Ang current si Carissa Licerio. Sa mga members po ng BYSC, mahalin po itong tumayo. Yan. Yan po, sa mga officers, lahat ng members. Yan na po, yung current campus ng BYSC. Ipag-pray niyo po na magawa po namin yung follow-up sa susunod na taon. Yan, para po sa malinaw mo ako. Para po sa kasimula, tawagin po sa gabi
gabi po ito ay 5 po yung magsasign po sa covenant. And tawagin po natin ang bawat, kapag ginawa po yung pangalan nyo, sa magsasign sa covenant, maaari po bang tumayo at pumunta po sa unahan. Yan, una po ay si Paul Jeffrey Valientos, member ng CBC Gandhi. Pangalawa po ay si Deborah Lumikping, member of CBDC San Pedro. Pangatlo ay si Angeline Olagler, member of CBDC LB. Pangapat ay si Aloysius John Revilla, member of Bethel Bible Baptist Church, Sabiña, Laguna. And ang pangulit ay si Kimberly Tipon, member of Christian Bible Baptist LB. Yan ay sila po yung 5 na magsasign po ngayong gabi sa covenant. Para po sa kaalaman po ng lahat, ito po yung isa-sign po nila ngayong gabi. Baptist Youth Sowers for Christ Covenant. Nakalagay po dito, being members of local Bible-believing Baptist churches and having been officially registered as local students of the university, we do now in the presence of God, angels, and this assembly, most solemnly and joyfully commit ourselves into a covenant with one another as one body of students in Christ. We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to strive for the growth of the organization in knowledge, holiness, and comfort, which is one key for the advancement of the Baptist churches throughout the county and the whole world. To promote its prosperity and spirituality, to be present in every meeting and actively involved in all its activities, to contribute cheerfully and regularly, and to give our pledges on time for the support of the ministry, the expenses of the organization, and the spread of the gospel throughout the university. We also engage to maintain group and personal devotions, to seek the salvation of our classmates, schoolmates, and friends, to walk circumspectly in and outside the campus, to strive for the best in our academic endeavors, to be just in our dealing, honest in all aspects of our studies, faithful in all engagement, and exemplary in our deportment, to strictly follow the Baptist dress code, that is, to be modest in our everyday apparel, to avoid all biting and excessive anger, to avoid from the use of intoxicating drinks, cigarettes, and illegal drugs, to refrain from joining any other student organization, whether it be academic or religious, fraternity or sorority, socio-cultural or environmental, duly recognized or not, to avoid all manner of interdenominational or ecumenical fellowships, student activism or militant movements, and any other involvement which compromises our faith, to strictly abide by biblical standards and principles in any other aspect of our university life, to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior. We further engage to walk together and watch one another in Christian love, to remember each other in prayer, to aid each other in sickness and distress, to cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy of speech, and to be slow to take offense but always ready for reconciliation. We moreover engage that when we go home or remove from this university, we will continue to serve God through the Baptist Church in our home place or in our area of assignment, where we can be faithful in carrying out the principle of God's Word. Yan at para po sa pag-pray ang magpapabilan sa gabi na ito, gawain po natin ang ating pastor. Sigurado kayo sa inyong gagawin niya. Naintindihan yung mga amen. Na-discuss nyo na ba ito? Okay. Sino nag-discuss? Sige.
Tayo na nanalangin. Muli, dakilan Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na magkakaroon niyo upang ang mga estudyante ito sa university ay magkabuklod sa isang layunin na maipangaral ang inyong salita at manatili sa standardiya ng inyong salita. At hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na sa harap nga po ng simbahan at sa harap po ninyo ang mga ito, mga estudyante, ay nangangako sa inyo at sa simbahan ito na ipatutupad ang covenant, the spirit and the letter of this covenant upang ang inyong pangalan ay maitaas sa kanila pong mga paaralan. At hinihiling ko rin po, Panginoong Diyos, na kayo ang patuloy na lumabay at magbigay sa kanila ng wisdom sa kanilang pong participation na ito. At hinihiling ko po na maging ang buong simbahan dito po sa Los Baños ay patuloy na suportahan ang gawain ito sa mga schools, particular ang BYS. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo ang mga signatories at ang mga current ng mga officers. Pagpalain niyo rin po ang mga sumusuporta ng mga alumni. Ikaw po, Panginoon, patuloy na lumabay sa kanilang dahil. Salamat sa pagkakataon niyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Your spirit
continue thou in the things thou hast learned. For every seed sown in love here, be reaped in your life, but continue thou in the things thou hast learned. Now to the journey you must now face. Champions you'll make here if you run His race. Your strength is made perfect when it is so weak. His grace is sufficient when His face you see. But continue thou in the things thou hast learned. But continue thou in the things thou hast learned. May every seed sown in love here be reaped in your life. But continue thou in the things thou hast learned. Amen. Maraming salamat. Okay. And remember, you may now take your seats. Maraming salamat. Okay, so after this po, announcement lang po, may practice po tayo para sa ating Christmas cantata. Okay, so lahat po ng involved and will participate. May practice po tayo ng cantata. And then tomorrow, we are inviting you sa CBBA Trade Fair. Bukas po ang opening. Okay, so may merong iba't ibang booth kayo makikita bukas. No? So we have an activity booth, we have some food booth, and some product booth na makikita doon sa labas tomorrow. And then meron ding film showing. Okay, yung Rambo 1, 2, 3, 4 ay ipapalabas po dyan. And then meron mga films na pwedeng panoorin, some of the life of some of the English poets ba yun, or Christian, no, na ginawa nilang mga estudyante. So please, if you are interested, so please to come tomorrow. Okay? And then ang BYSC po will celebrate yung Grand Fellowship tomorrow at dito na at anong oras? 7 o'clock. Okay? So lahat po ng alumni, members, ay kayo po ay inaanyayahan na tumalo. Okay, tayo po tumayo lahat. Okay, so tayo po ay maliliw po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this night. We thank you once again for the time that you're given to us upang kami nga po ay makapagtipon sa lugar na ito. Maraming salamat at ang bawat isa nga po ay nakatamo ng pagpapala mula sa inyong salita. Maraming salamat din po sa mga bagong miyembro ng aming campus ministry. Dalahin namin na sila nga po ay inyong palaguin at patuloy na magkaroon ng pagpapala at sila rin po ay inyong pagpapala din nga po sa ministry na kanilang kinakailangan. Ngayon din po sa mga officers, dalahin patuloy na kayo nga po mamulat magbigay ng wisdom at in every decision that they are about to make ay magkaroon nga po ng tagumpay na magbibigay nga pagtaas sa inyong pangalan. Palahin nyo nga po na tirang oras na gabi ito sa aming pansamantalang pag-iwalay. Pag-ingatan nyo bawat isa, mga sasakyan gagamitin, rin po ang bawat isa na nagmamaneho. Kayo rin po ang practice sa gabi ito, kayo nga po ang siyang mamuna, pagpalain nga po ang bawat isa sa aming gagawin na Christmas cantata. At ang lahat na ito ay ang samot na lang sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen! Alright, please shake hands with one another, especially to our new members ng BYSC. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. After 5 minutes, tayo